para sabihin mo na Lunes Santo Kahit mga ano pang santo yan marami ring katiwali ang nangyayari. At ang unang-unang dahilang sinasabi sa iyo, kapatid, hindi namatay si Kristo ng Biyernes para tawaging Biyernes Santo at mag-ayuno. Hindi po totoo yun at wala sa Bibliang sinasabi na Biyernes Santo. Kung ano-ano mga santo, wala nun. Ang mga araw ay masasama ang sabi ng Biblia. Kaya kailangan na sa loob tayo ng pagkukupkop ng Diyos para makakita tayo ng mabubuting araw. Kasi ang isang araw sa looban ng Panginoon ay mabuti kaysa 1,000 years. Wala sa Biblia ang Biyernes Santo o Huwebes Santo. Wala nun ang sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano sa Roma. Basahin natin ang sinasabi ng 14:5. So, may nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ang sabi ng Apostol Pablo sa mga kapatid nung una sa Roma, may nagmamahal sa isang araw ng higit sa iba. Kagaya halimbawa nung nagse-celebrate ng birthday. Mahal niya yung araw ng kanyang kapanganakan. May nagmamahal sa isang araw higit kayo sa iba. Meron namang ibang nagmamahal sa bawat araw. Iliteral mo, spiritual mo. Totoo naman yun Miski sa pagmamahal, merong nagmamahal sa bawat araw. Meron naman nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. Merong special day sa kanya. Pero alam mo yung mga lingkod ng Diyos? Para sa kanila, importante ang lahat ng araw. Pasamantalahin nila ang bawat araw. Sa paggawa ng kabutihan. Kasi ang sabi sa 6:10 ng Galatia, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay. Sa pananampalataya, namimili ka ba ng araw? Ang sabi, samantalang tayo'y may pagkakataon. Pagka may pagkakataon kahit anong araw pa yan, gagawa ka ng mabuti. Sabi ng Biblia, di yata kapatid, mag-ayuno ka lang pag Biyernes Santos, Huwebes Santos. Ang ayuno pwede mo namang gawin kahit anong araw ng taon. Baka pag-ayuno ka kagaya ng sinasabi sa Biblia, pag nag-aayuno ka, gagawa ka ng mabuti. Magbibigay ka ng pagkain sa nagugutom. Kasi yung iba akala nila ang ayuno-ayuno lang. Hindi may palatuntunan ng Diyos sa pag-aayuno. Pag hindi ka kumakain, nag-aayuno ka. Yung walang pagkain papakanin. Pag nag-aayuno ka, yung nakita mong walang damit, dadamitan mo, gagawa ka ng kabutihan sa araw ng pag-aayuno. Pag nag-aayuno ka, huwag kang sisiping sa asawa. Nag-aayuno ka kasi nasa Biblia yun Basahin na nga natin yung 7:5 ng unang Korinto. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. At muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas. Dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil, nagsasalita siya sa mag-asawa. Huwag kayo ikang magpipigil malibang pagkasunduan sa ilang panahon. Pagkakasundo kayo mag-asawa na magpipigil kayo, di muna kayo magsisiping upang mamalagi kayo sa pag-aayuno at pananalangin. Ang pag-aayuno paalinsabay ng pagpipigil sa mga gawain ng laman. Tapos ayon dun kay Propeta Isaias ang sabi ng Diyos, pag nag-aayuno ka, magpakain ka sa nagugutom. Bigyan mo ng damit ang mga hubad. Tapos magpatawad ka ng mga utang. Yun ang palatuntunan ng pag-aayuno. Pero pag-ayuno ka lang pagka-Huwebes sa Biyernes Santo. Wala sa Biblia yun, kapatid. Pwede kang mag-ayuno kahit anong panahon. Pag kailangan mong mag-ayuno at humihiling ka sa Diyos ng
mga bagay na kailangan ng iyong kapwa, ng sarili mo, ang mahal mo sa buhay. Pag humihiling ka sa Diyos ng mga bagay na mahigpit na kahilingan, panahon yon para mag-ayuno. Kahit hindi Biyernes Santo tsaka Huwebes Santo, maling aral yung kaya ka lang mag-ayuno pag Huwebes Santos. Biyernes Santo, bawal kumain ng karne. Kumakain din karne lang ang bawal kainin. Wala kasing batayan sa Biblia na pagkamahal na araw. Hindi ka kakain ng karne. Aral yan ng Antikristo, yung nagbabawal kumain ng karne. Or sometime in a year. Aral ng mga demonyo yan, 0401 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, makikinig ang wika sila. Sa mga espiritong mapanghikayat, sa mga aral ng mga demonyo, pero mapanghikayat parang tiwala pero aral ng demonyo. Espiritong mapanghikayat aral ng mga demonyo, alin yun sa 3? Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Ang isa sa aral ng Antikristo, mapanghikayat na aral akala mo totoo. Yun ika'y nagbabawal ng pag-aasawa at pinag-uutos lumayo na sa mga lamangkati sa karne. Hindi naman kasi utos ni Kristo yun kasi hindi naman nagbabawal si Kristo. Yung pagbabawal na mag-asawa at yung pag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, yan ay aral ng mga demonyo ayon sa Biblia. O di ba sabi na ipinagbabawal ang pag-aasawa? Ipinag-uutos na lumayo sa lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggaping may pagpapasalamat. Basta tinatanggap mo yan na may prayers of thanksgiving. Di naman masamang kumain ng karne kahit anong araw. Maliban na lang binabawal sa iyo yung karne o medical reasons. Halimbawa yung mga may sakit sa bato, dapat magbawa-bawas sa karne. Pero pag wala ka naman sakit sa bato, wala ka namang gout hindi naman masama kumain ng karne para pagbawalan ka. Aral po ng Antikristo yan.